Raymond, please come in. Mayor, take two. Take two. Pinababasura ni Senator Erwin Tulfo ang Republic Act 4566 o ang Contractors License Law kung saan nakapaloob ang itinatag na Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Dahil sa batas na ito nakasaad ng mga directors ng PCAB ay kailangan isang kontraktor. Hindi makapaniwala si Senator Erwin sa batas na ito dahil malinaw na may conflict of interest. Kaya ang tanong ng senador ay paano nila babantayan o i-regulate upang tiyakin na maayos ang mga construction ng mga proyekto at hindi substandard o ghost project kung sila mismo ang mga kontraktor nito. Naunang napatunayan ng chairman at dalawang board members ng PCAB ay pawang mga kontraktor. Si Chairman Pericles Dakay ay umamin na siya isang kontraktor. Si Engineer Ernie Baggao ng EGB Construction ay may mga malaking flood control projects. Ganon din si Arthur Escalante nakakuha ng malaking proyekto sa gobyerno. Lahat sila ay wala na sa PCAB kasabay ng resignation ni Executive Director Herbert Matienzo. Sabi ni Senador Tulfo, magahin siya ng isang resolution ngayong Lunes, September 8 para repasuin ang Republic Act 4566. Kung kinakailangan ay baguhin ito, partikular ang requirement na dapat kontraktor ang isang opisyal ng PCAB. Mayor, sa umagang ito ay inaasahan nakaharap yung mga ipinasubpina na 5 kontraktor at 3 matataas na opisyal ng DPWH DAPE dyan sa Bulacan First Engineering District. Yung mga sinubpina, Mayor, na pinamahan ni President Jesus Escudero, sila Darcy Kemel Respicio. Ito yung General Manager ng Darcy and Anna Builders. Si Sally Santos ng SYMS Construction. Nako. Pacifico. Ito yung mga guni-guni ang proyekto, di ba? Ayan, hindi makita. Ayun, yung kasama daw ng Wawaw doon sa sa Bulacan. Okay. Then si Curly Discaya, yung asawa ni Sara Discaya. Ng Alpha and Omega General Contractors. Maritoni Melegrito ng Elite General Contractor and Development. Edgardo Sagum, yung mula sa Edmarie Construction and Trading. At yung 3 mga dating mga taga DPWH First Engineering District sa Bulacan, Engineer JP Mendoza, Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer Juanito Mendoza. Yung si Bryce, andi dito pa ba yan? Yung Bryce Hernandez, controversial yun, di ba? Ito yung pumapasok sa DPWH, naka-Ferrari, Lamborghini. Ayan. Ayun, yun, at saka mukhang pati si Engineer Henry Alcantara, ito yung itinuturo daw niya talagang namunini ng husto dahil mas malaki pang, bagamat siya yung deputy, mas malaki yung ipinatatalo niya kaysa doon sa hepe niya. sa casino. At saka hindi lang casino pala, Raymond, pati sa sabungan. Ayan. Sabi, yung si Bryce, tagataya ni DE yan. Oo, talagang malupit din pala ito. Kaya in-expect sila. In-invite din, Mayor, si Mayor Magalong, pero tumanggi siya. Parang pagkakarinig kasi natin, mas gusto daw niya sa house siya humarap dahil nandoon daw yung mga players. Ganun ba? Sabi nga ni Apo Little President Lucas Bersamin, dyan daw ang source ng corruption. Ayun na nga yung pagkakabanggit. Ang nag-confirm na darating ay si Governor Bons Dolor ng Oriental Mindoro. Nagpasabi na daw na interesado siyang dumulo at out of the 15, sabi dito sa opisina ni Senator Marcoleta, out of the 15 contractors, 1 asked to be excused for personal or family reasons. Sino yan? Then, si Secretary Vince Dizon naman ay baka hindi makadalo dahil patuloy daw yung review na kanilang ginagawa sa budget. Yan yung mga nangyayari ngayon dito sa anong oras magsisimula ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, Raymond? Alas 9, Mayor, alas 9. Aga, ha? Wow. Maaga. Raymond, ayan, binabalaan na kita, ha? Ayan, live coverage at huwag kang kukurap, ha? Huwag kang kukurap. Alam mo kung bakit?
abay dun sa mga binanggit mo na imbitahan na abay huwag daw siyang iipitin, Raymond. Baka magtuga. Ayan. Baka magbanggit na ng mga pangalan. Kaya sabi ko, huwag kang kukurap, ha? Ayan. Huwag kang jijinggel. Ayan. Kailangan tutok na tutok ka rito. Baka may ma-high blood dyan na kontraktor ay magtuturo. Ayan. Yan ang abangan natin. Ayun. Bantayan natin, Mayor, kung paano magiging takbo nung pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, Mayor. Ayan, okay. So, mainit, ha? Pero dyan, wala ka pa nakita. 8:30 na. Sino na mga nagdatingan dyan? Wala ka bang nakita magarang sasakyan sa parking lot? Baka po. Wala, Mayor. Baka nag-grab na lahat. Mga kontraktor nakagrab na ngayon. Mga taga DPWH. Wala kang makikita, Mayor. Wala kang makikita. O baka mamaya nagpark muna sa MOA. Ayan. Pwede rin. Tapos sinatid na lang ng mga security nito. Pati yata mga senador, Mayor, medyo nagtitipid na Uy, isusunod natin yung isang senador. Abay, nangawala yung mga sasakyan sa bahay, ha? Ayan, sa garahe, ha? Yung mga nakabalagbag sa kalsada, nangawala na, ha? Yung mga luxury cars niya, ha? Sunod natin yan. Baka nilipat muna ng parking, Mayor. Pinatago. Saan kayo pinatago? Ayan. Ayan. O sige, abangan natin yan, Raymond. Ayan, babalikan ka namin sa Senado. Thank you. Mamaya sa pagpapatuloy ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, teka muna. Handa na yun. Si Yusek, pinangalanan na si Yusek Maria Catalina Cabral. Ayan. Kasama rin ba sa imbitado ngayon? Palagay ko, Mayor, dahil isa siya sa mga pinaka-senior ng Public Works, DPWH. Kung halimbawa, lalo na kung hindi makadadalo si Secretary Vince Dizon, kailangan ng mga undersecretary ng DPWH, baka sila yung haharap pa ngayong last hearing nandito na siya ganun si Yusek Cabral, Mayor. Oo nga, nandyan sayang coiffure niya, yung coiffure ba ang tawag? Kaya natatawa, Miss Jackie, hairdresser na. Hairdresser ba ang tawag doon? David Salon ba yan? Sige, abangan natin. Naku, masaya na naman ang Senado ngayon, ha? Blockbuster na naman, araw ng Lunes. Sige. Okay. Magbabalik tayo, Mayor, mula dito sa Senado para sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil pa rin sa kontrobersiya sa mga flood control project. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming